Kung appeal o matarik naman ang daan sa inihayang petisyon sa Korte Suprema, mas suntok sa buwan pa ang sitwasyon ng nakahain na anti-dynasty bill sa mababang kapulungan ng Kongreso. At habang nananalo ang mga magkakamag-anak sa Kongreso, Kamara at Senado, lalong nawawala ng tsansa na makagawa ng batas laban sa political dynasty. Ay iba pang detalye ko kwento sa atin ni Jason Gusilitar. Ayon sa panayam ng programang On Point ng Bilyonaryo News Channel, kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, 80% ang porsyento ng mga political dynasty na mayroon ngayon sa 19th Congress. Sa ngayon, ang best estimate natin, nasa 80% eh. Oo, ganun kadami. 80? Oo. Based na rin sa mga independent din na pag-check nung connections and relationships Our political dynasties. sa House. Yeah, Oo, that's kasi, a lot. for example, merong district representative, tapos meron siyang kamag-anak na nasa party list din. Yeah. Ganyan. So, with all due respect sa kanila, tingin natin na sayang yung posisyon di ba? Na pwedeng meron namang mga mas viable pero hindi naupo sa pwesto. Sa ilalim ng kasalukuyang Kongreso o 19th Congress, muling naghain ng anti-dynasty bill ang Kabataan Party List, ang House Bill 1157. Pero hanggang ngayon ay hindi pa ito nailalagay sa agenda ng komite. Sa nakalipas na halos 40 taon simula nang umiral ang 1987 Constitution na nagsasabing bawal ang political dynasty. Ibig sabihin kailangan gumawa ng batas para maipatupad ang probisyong ito ng konstitusyon. Pero paano nga gagawa ng batas ang mga kongresista at senador na magbabawal sa pag-upo ng magkakamag-anak sa elected positions? Gayong sila mismo ang lumalabag dito at sila ang tatamaan ng batas. Sa definisyon ng political dynasty ng House Bill 1157 ni Manuel, ibabawal ang sabay na pagtakbo ng magkakamag-anak sa iba't ibang posisyon sa iisang probinsya o distrito, pati na ang pagpapasa o pagpapamana ng pwesto o sunurang pagkandidato sa aalisang pwesto. Kakamag-anak up to second degree, whether consanguinity man or affinity. So, ibig sabihin kasama dyan yung mag-asawa, mag-ama o mag-ina, hanggang yung magkapatid, ganyan, within the same city or province. So, kung hindi man sabay natatakbo, halimbawa, sa same position, yung papalit ay yung nagpo-fall sa first or second degree, bawal din po yon. Layo nito na maprotektahan ng government resources na hawak ng nakaupo para ikampanya ang kaanak na nakapila sa posisyon. Ayon pa kay Professor Dante Gatmaita ng University of the Philippines College of Law, ito mismo ang rason kung bakit nagpasaklolo na sa Korte Suprema ang kanilang grupo at ipinitisyon na atasan nito ang Kongreso, isang co-equal branch ng pamahalaan na gumawa na ng batas na tutukod sa probisyon ng saligang batas kontra political dynasty. Escalated. No? You remember the day we started filing COCs, entire families came out without any shame. No? And we are all running for various positions. And that's one of the reasons why we filed the petition, because we think the climate has changed for the worse. Ako si Jason Gusilitar para sa Kwentong Politiko.